Hello, sound check. Ayan, magandang hapon po sa bawat isa. At ngayon ko lang din napansin, puro pink. Kaya nga. Sana ito pink na rin eh. Tapos, nagkataon kakampink yarn. Okay, so magandang hapon ulit at nandito muli tayo para makinig ng salita ng Diyos. Sana tuwing tayo ay nagagawain, ito yung talagang pinaka hinihintay natin sa lahat, yung pakikinig ng salita ng Diyos dahil ito yung nagpapalago sa atin. Okay? So ngayon, itatakil ko po ngayon yung waiting. Wait upon the Lord. Ayan. So, meron tayong teksto dito sa Isaiah chapter 40 verse 28 hanggang 31. Okay, so diretso na natin kaagad kasi mabahaba pala ito. 3 page. Sige. Isaiah 40, 28 hanggang 31. Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod, sa isipin niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas, kahit na ang kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Ayun. So, yan yung ating pinaka main verse, So, tatakal natin yung salitang waiting. Wait upon the Lord. Ang reason kung bakit ito yung napili kong maituro sa ngayon, dahil hindi nagiging essential o I don't know kung very important or essential sa atin yung paghihintay natin sa Panginoon. Okay? So, habang tayo ay naglilingkod sa Diyos, amen, habang ginagawa natin yung mga bagay na pinapaniwalaan natin na patungkol sa Diyos, lahat ng yan pwedeng mawala ng bigat o timbang o value kapag nawala yung expectation natin sa ating pananampalataya. Ano ba yon? Yun yung ating hinihintay. Meron kasi tayong hinihintay eh. Okay? So yun yung pag-aaralan natin ngayon. Yung bagay na ating hinihintay. Okay? Welcome, papasokin nyo. Bigyan nyo ng upuan. Ayan. Welcome po sa GTF. Ayan. Ano pangalan niya? Ano po? I'm Tom Andre Sagata. Andre po. Tom Andre. Tom. Hi, Tom. Asan si Jerry? Asan si Jerry? Kabago-bago, binansagan eh. Pambira. Okay. Okay. Ano yung kanta na yon? Okay, kamay natin. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit na bawani. Iwalaya pag kumakanta. O kay saya at kay ganda, tayong lahat ay sama-sama umaawit ng papuri. Ayan, welcome Tom, kahit wala si Jerry. Okay, so makinig ka muna dyan. Ano bang kailangan mo? Ano bang may paglingkod namin sa'yo? Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng cake? Soft drinks? Ano ba? Hilot? May mga hilot dito.
Saan si Brent? Kape? Nagkakape ka? Ayaw mo? Hilot. Sa balikat? Ayaw? Ha? Kanin. May kanin dito. Mayroong sinigang. Ano? Grabe pag-earn. Sabi siguro ng iba, bakit hindi kami ginanyan? Lugi. Sir, ba't ako hindi yung ginanyan? Ayun na. Yan nga ba sinasabi ko eh. Oo. Malaki ka na, big girl ka na. Ay, boy pala, boy. Okay, so, welcome. So, nasa ano na tayo? Nasa message. Okay, so, by the way, topic natin is waiting. Wait upon the Lord. Okay? So, salamat sa Lord. So, yung ating teksto ay makikita natin again sa Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31. So, isulat nyo na lang yung mga talata na makukuha nyo rito dahil alam nyo naman ako magturo, puro talata. So, lista nyo na lang. Okay. Isaiah 40 verse 28 hanggang 31. So, ang sinasabi dito ng Biblia kasi, ang Diyos, hindi siya napapagod. Okay? Hindi siya nawawalan ng lakas. Lagi siyang malakas. Ano ba yung tinutukoy dito ni Isaiah? Okay? Ano ba yung pinapakilala dito ng Diyos para sa kanyang sarili? Kasi ang sabi niya pagdating sa verse 31, lalo na yung 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Bago dumating yung 31, ang sabi sa 30, even the youths, yung mga kabataan, kahit na ang mga kabataan ay nangihina at nanlulupaypay. Okay? At sila ay bumabagsak. Okay? And then ang sabi, pero kapag ikaw ay naghintay sa Panginoon, marirenew yung iyong strength. So ano ang kinalaman ng paghihintay sa strength? Okay? Ano ang kinalaman ng paghihintay sa strength? Okay? So, i-define muna natin yung salitang wait. Sa verse 31, ang sabi, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Okay, let's talk about waiting, no? The word wait is kava. Kava in Hebrew. Okay? Yun yung Hebrew term niya, meaning is to wait, to hope, and to look for or expect. Yun yung sinasabing wait. Okay? Yung kava, ibig sabihin, meron kang hinihintay, meron kang niluluk, meron kang, o sa madaling salita, meron kang inaasahan na mangyayari. At hindi ito basta something lang na parang may in-expect ka na parang typical lang. Okay? Yung salitang kava, tumutukoy din siya sa yung may tension. Okay? Kasi sama sa Hebrew word, ginagamit ito sa bagay na nai-stretch. Yung kava, ginagamit ito sa something na nai-stretch. Ibig sabihin, meron tension. Waiting to be released. Okay? Halimbawa, yung goma, in-stretch mo. Okay? Siyempre, i-release mo yon, bigla siyang mag-snap. So, ganun ginagamit yung kava. Meaning, naghihintay ka with tense na mayroong, ang tawag doon, yung intense expectation for the hope. Okay? Intense expectation sa kung ano man yung hinihintay mo. Kumbaga, intense na. Malapit nang mag-snap. Malapit nang mangyari. Okay? Yun yung sinasabi rito. Na kapag nagwe-wait ka sa Panginoon, marirenew yung iyong strength. Ibig sabihin, nandun ka sa moment na napaka-intense ng paghihintay mo sa Lord dahil gusto mo mangyari. Yung talagang gustong-gusto mo nang mangyari yung pag-asa na inaasahan mo sa Panginoon. Nakukuha niyo? Nag-gets niyo ba? Okay? So sabi ng Biblia, so nalagyan natin ng meaning yung wait. Ngayon,
madedefine na natin o kahit papaano masisilip na natin, makikita na natin ano ba yung ibig sabihin na ang Diyos ay hindi nawawalan ng lakas. At tayo na mga kabataan, even the youth, they shall faint and they shall be weary. Ibig sabihin, sila'y napapagod, sila'y nawawalan ng lakas. Ang ibig sabihin, yung tinutukoy dito na nawawalan ng lakas, nawawalan nanghihina, ang tinutukoy na panghihina dito is hindi na intense yung hinihintay mo. Wala nang excitement. Yun yung tinutukoy dito. Di ba madalas tinuturo to, hindi naman nakukuha yung talagang pinaka-ibig sabihin. Pero ang pinaka-tinutukoy talaga sa parting ito, even the youth shall faint and be weary. Ibig sabihin, yung ating paghihintay sa anumang inihintay natin sa Diyos, hindi na siya ganun ka-intense. Nawala na yung ating excitement sa paghihintay natin sa Panginoon. At yan ang kalagayan ng marami sa ngayon. Most of us are faint and weary. Wala na tayong lakas. Kumbaga, parang kung dumating, edi dumating. Kung hindi, edi hindi. Alam niyo yun? Parang ganon. So, ang Panginoon, yung tinutukoy na hindi siya nawawalan ng lakas. Okay? Ano yon? Ang Diyos kasi, siya yung nag-set ng hope na yan eh. Kaya alam niya na mangyayari ang dapat mangyari. So, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Okay? Pero nawawalan tayo ng pag-asa. Okay? Nawawalan tayo ng intense, hindi na nagiging intense yung ating hope to the point na ang pinaka-worst nga dyan is mawala na yung inaasahan natin sa Diyos. At sabi ko nga, pag yung hope ay nawala sa isang Kristiyano, wala na rin timbang yung pagiging Kristiyano mo, madali nang mag-give up. Okay? Madali nang mag-give up. Okay? So kaya, kapag malinaw sa atin kung ano yung ating inaasahan, kasi ang sabi dito, ang Diyos sa verse 29, pakibasa nga yung 29. Ang may hina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ayun. Ang may hina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Ngayon, i-rephrase natin according doon sa talagang context niya. Yung mga hindi na excited sa pag-asa niya ay ginagawa ng Diyos na excited ulit sa pag-asa. Okay? Kasi kung minsan nawawala sa atin yung tinatanaw, yung ating yung tinitingnan ba, yung tinatanaw ba natin, nawawala na sa atin. Okay? Hindi mo na alam kung ano yung kahihinat na ng paglilingkod mo sa Diyos. Hindi mo na alam kung ano pa ba yung dulo nitong pagiging Kristiyano. Hindi mo na, malabo na sa'yo, malabo na sa atin, okay, damay-damay na, no? Malabo na sa atin kung ano ba yung dulo nito. Worth it pa ba ito? Diba ganon? Worth it pa ba ang ginagawa mo ngayon? Ang pagsisimba, ang pananalangin, ang pag-aaral, ano mang bagay na ginagawa mo para sa Diyos, worth it pa ba? Okay? Pero, ganun nga, kapag wala nang intense, okay? Kapag wala na yung intense expectation, okay? Madadamay pati yung ating tinatanaw, baka manlabo yung ating ginugol na marating. Okay? So, okay na yun, no? So, yun yung ating introduction. Ngayon punta tayo sa isang bahagi, yung faith and hope. Okay? Yung faith and hope. So, alam naman natin na tayo na mga Kristiyano, nagsisimula yung pananampalataya natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tama? Sa Roma chapter 10 verse 17, ganito ang sinabi. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen.
Yan ang sabi ng salita ng Diyos. The more you hear the word, okay, the more na nade-develop yung faith, yung pananampalataya sa'yo. Okay? At yung sinabi, hindi basta faith, hindi basta pananampalataya, kundi pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Yung mga teaching, yung mga doctrine na mga tinuro ni Jesus Christ. The more we hear the teaching of Jesus Christ, the more na madedevelop sa atin itong pananampalataya. Now, marami tayong pwedeng mapag-aralan sa Panginoong Yesus. Pero, ano ba yung tinitingnan na makukuha natin sa mga teachings ng ating Panginoong Yesus? Okay? Ano ba yung narinig natin mula sa salita ng Panginoong Yesus? Okay? So, basahin natin yung Roma chapter 15, verse 4. Anumang nasa kasulatan, noon pang una ay nasulat na sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Yun naman pala eh. Sabi ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aaliw ng mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Yung pala ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo dapat nag-aaral. Para magkaroon tayo ng pag-asa. Okay? Pero hindi basta pag-asa, kasi mayroong pag-asa na hanggang dito lang eh. Ang sabi ng Biblia ganito, basahin nga muna natin yung 1 Corinthians chapter 15, verse 19. Okay? Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ayun. Kung yung pag-asa natin sa Diyos, okay, maka-Diyos tayo, sinasabi natin, ay, umaasa ako sa Panginoon eh. Anong ibig mong sabihin doon? Umaasa ako na, halimbawa, ang pag-asa mo lang sa Diyos, hanggang dito lang sa buhay na ito. Eh, parang ganito yon. Umaasa ka na pagpapalain ka ng Panginoon materially. Umaasa ka, natutulungan ka ng Panginoon na magkaroon ng trabaho. Tama? Umaasa ka na i-provide ng Lord ang iyong mga pangangailangan sa eskwela, sa bahay, sa kung ano-ano. Okay? Wala namang masama dyan. Kaya nga lang, kung iisipin nyo, lahat ng yan ay dito lang sa mundo. Okay? Umaasa ka na isang araw mabubuo ang inyong family, isang araw ay magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ganyan. So, more on dito lang sa mundo. Amen? So, sabi ng Lord, kung hanggang doon lang yung ating pag-asa, kung hanggang doon lang yung ating natututunan, na, kumbaga, kaya ka naglilingkod sa Diyos, kaya ka nagpapakasumikap sa pagiging Kristiyano dahil meron kang pinagpipray, meron kang gustong mangyari, meron kang inaasahan sa Diyos at pinipilit mong maging positibo dahil alam mo isang araw ipagkakaloob sa iyo ng Diyos etong hinihingi mo. Okay? Pero, paano kung dumating na? Halimbawa, sagutin na ng Panginoon yung panalangin mo. Nakatapos ka na ng pag-aaral. Nakakuha ka na ng magandang trabaho. Okay? So, nakuha mo na siya. Ibig sabihin, tapos na yung pag-asa mo. Amen? Eh bakit naman sinasabi na kung ang pag-asa lang natin hanggang dito lang sa mundo, tayo na yung pinakakawawang tao? Bakit? Kasi meron pang mas higit dun eh. Ang gusto ng Diyos na mas tingnan natin, hindi yung mga bagay dito sa mundo, kundi yung mga bagay na nauukol sa langit. Okay? Na kung minsan, kung babalik tayo sa ating teksto, sa Isaiah chapter 40, verse 28 hanggang 31, doon tayo nanghihina. Yun yung sinasabing nawawalan ng lakas sa atin. Nawawalan ng lakas yung ating pag-asa na supposed to be nandun sa heaven, nandun sa langit, na nasa Panginoon. Pero yung pag-asa natin, mali, hanggang dito lang sa mundo, hanggang dun lang yung natutunan natin. At isa sa mga pwede natin tingnang rason kung bakit hindi tayo ganun ka-excited sa pag-asa natin sa Panginoon doon sa langit, okay, is dahil hindi tayo masipag
magbulay ng salita ng Diyos. Okay? Dahil ang sabi ng Biblia, kung babalik tayo sa Roma chapter 15, verse 4, pakibasa nga ulit. Roma 15, verse 4. Anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayon. Sa pamamagitan ng pag-aliw ng kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Pero pansinin niyo, meron pa siyang sinasabing sa pamamagitan ng pagtitiis. Okay? So, kailangan kumpletuhin natin eh. Kasi, mawawalan ng saysay, okay? Mawawalan ng saysay yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos, hindi ka rin magkakaroon ng pag-asa mula sa salita ng Diyos kung wala kang pagtitiis. Okay? Kung wala kang pagtitiis, alam nyo kasi nakakatulong yung mga tiisin natin sa buhay para magkaroon ka ng something to hope. Nakukuha nyo? Halimbawa, lahat ng estudyante, pagka nagsasalita, sinasabi, stress yung schooling. Di ba? Stress. Halos lahat, ganyan na ang sinasabi. Pero, kahit gaano kahirap at gaano ka-stress, kapag malinaw sa'yo yung goal mo, tama? Hanggat malinaw sa'yo yung goal mo, alam mo, worth it. Pero the moment na mabura yung goal mo, maglaho yung goal mo, titingnan mo na lang yung kahirapan, hirap nito. Baka isang araw maisip mo yung pag-aaral hindi na worth it. Okay? Kasi nanlalabo yung goal eh. So, yung pag-aaral, tiisin yun. Okay? So, parang ganun sa buhay natin. Meron tayong mga tiisin. Ngayon, dahil napakahirap sa mundong to, napakahirap sa buhay natin. So, i-discuss natin kung ano ba yung mga tiisin natin, ano ba yung tiisin ng isang Kristiyano. Okay? Kapag ka may tinitiis tayo, nakakakuha ka ng pag-asa mula sa salita ng Diyos kung mag-aaral ka. Ang problema, nagtitiis lang tayo, pero hindi rin tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya hindi ka rin magkakaroon ng pag-asa. O kaya naman, nag-aaral ka nga ng salita ng Diyos, pero ikaw yung tipo ng tao na iiwasan mo lahat ng pagtitiis sa buhay. Halimbawa, nahirapan ka mag-aral, anong gagawin? Magda-drop out. Or hindi mag-aaral ng maayos kasi ayaw magtiis eh. Nag-apply, nahirapan, hindi na lang mag-work. Mag-aawol na lang. Ayaw magtiis eh. 'Di ba? Nag-asawa. Pagka nag-asawa ka, kapag pumasok ka sa pakikipag-relasyon, may tiisin din yan eh. Kapag ayaw mo ng tiisin, anong gagawin? Madaling solusyon, break up. Ewan ko lang, sa palagay ko, wala ka namang papasukin siguro sa kahit anong area ng buhay o sa kahit anong commitment na walang tiisin. Pero every time na ayaw mong, na i-refuse mo yung tiisin, yung mga sufferings, okay? Wala kang matututunan. Wala tayo matututunan. Di ba? Papaano mo matututunan maging loyal? Kung walang manloloko. Naisip niyo ba yon? Lalabas ba yung salitang loyalty kung walang manloloko? Di ba? Halimbawa, nasa isang relationship ka, may pagkakataon ka manloko eh. Di ba? Pero pwede mo piliin yung maging loyal. Tama? So, magtitiis ka. Sabi nga nung dalawang matanda eh, ano ba yun? Talagang matanda na sila. Pero sila pa rin, mag-asawa pa rin sila. Tinanong sila, ano daw sekreto nila? Ano po sekreto nyo sa inyong pagsasama? Talagang tumanda na sila doon sa pagsasama nila. Sabi nila, magtiis. May nakita nga ako sa Facebook yung joke lang, di ba? Magbe-break, nakikipag-break yung lalaki, ayaw ng babae. Sabi ng babae,
Tara, magtiisan tayo. Pinili na natin to eh. Nakita niyo yun? Di ba? Pinili na natin to, magtiisan tayo. Pero, alam nyo, wala namang masama sa pagtitiis eh. Pero kung may titiisin ka, magtiis ka sa mga bagay na alam mo, mabuti. Ikakabuti mo kasi may tiising masama eh. Di ba? Alam niyo naman siguro yung merong mga nagtitiis nga, pero nagtitiis ka sa masama. Nagtitiis ka sa barkada mo. Pwede tayo mo lumayo doon. Masama yun. Nagtitiis ka sa sigarilyo. Alam mo namang sisirain nun yung baga mo. May mga tiising hindi maganda, pero kung meron tayong mga tiisin, tiyakin natin na yung mga tiisin natin, yung para sa ikabubuti natin. Okay? Pero hindi pwedeng walang tiisin sa buhay. Pero ang tutukuyin natin tiisin, yung mga tiisin ng mga Kristiyano. Okay? Para makita natin yung kahalagahan ng pag-asa. Para kapag inaaral natin yung scripture, yung Bible, para tuwing inaaral natin yung Biblia, nagkakaroon ng timbang yung hinihintay mo sa Diyos. Kasi may tiisin ka rito sa lupa eh. May tiisin ang Kristiyano sa lupa. Hindi pwedeng wala. Okay? So yon. Sabi dito, inaaliw tayo ng kasulatan habang tayo ay nagtitiis. Kaya yung pag-aaliw mula sa salita ng Diyos, okay, hinahaluan nung anumang tiisin. Pagsasamahin mo yon, makakadevelop ka ng pag-asa. Okay? Ngayon, ano ba yung tiisin natin? Na dahilan kung bakit tayo kailangang aliwin ng kasulatan o aliwin ng salita ng Diyos. Okay? So, isa sa mga tiisin natin ay makikita natin sa 2 Peter chapter 2, verse 7 hanggang 8. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong unang panahon. Noong panahon niya, naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Ayun. So, tingnan nyo, no? Si Lot. Okay? Kilala nyo naman si Lot, di ba? So, siya yung merong asawang babae, meron siyang asawa na naging haliging asin. So, walang paminta. Asin lang. Magiging, alam ko kung saan papunta yan, papuntang adobo yan eh. Papuntang adobo yan eh. Oo. So, haliging asin na, no? Tapos, siya rin yung tatay na nilasing nung kanyang dalawang anak na babae at sinipingan siya. Okay, kasi kala nung dalawa niyang anak, wala nang ibang lalaki sa mundo. Yung tatay na lang nila. So, anyway, so si Lot, no? Alam niyo naman ang storya ni Lot, nung maghiwalay sila ni Abraham, pinili niya saan? Sa malapit sa may Sodoma at Gomora. Later on, nandun na rin siya talaga sa kalagitnaan ng dalawang lugar na yon. Pero, marami kasing mga turo na nahusgahan si Lot. 'Di ba? Narinig niyo naman na siguro 'yun, ano? Nahusgahan si Lot daw na compromise, si Lot daw masama, si Lot daw ay hindi matuwid, yan ganon. Taliwa sa sinasabi dito, 'di ba? Napuna niyo ba? Ngunit iniligtas ng Diyos sa verse 7, sino? Si Lot. Ang matuwid na si Lot. O sinong nagsabi na si Lot ay matuwid? Si Pedro. Mas maniwala na tayo doon kay Pedro kasi mas malapit siya sa panahon ni Lot kaysa sa panahon natin. 2,000 years ago, may nagsalita patungkol kay Lot. 'Di ba? Tapos ngayon sa atin, almost 2,000 years later, sabi nung isang tao, which is si Pedro, 2,000 years ago, sabi niya, si Lot matuwid. 2,000 years later, mga nagtuturo ngayon, sinasabi si Lot hindi daw matuwid. Kawawa naman si Lot.
Anyway, ang sabi rito, si Lot ay matuwid. Tingnan nyo, dahil matuwid si Lot, ang sabi ng Biblia, naghihinagpis siya sa mahahalay na pamumuhay ng masasama na nasa kanyang paligid. Okay? Sapagkat ang matuwid na ito na namamayan kasama nila, naninirahan siya kasama ng mga taga Sodoma at Gomora, lubha siyang nalulungkot. Ang sabi dito, araw-araw. Every day, si Lot parang may pasakit sa kanyang damdamin dahil sa kasamaang nakikita niya sa kanyang paligid na siya mismo hindi niya maatim na nakikita niya yun, nasasaksihan yun ng kanyang mga mata. Okay? Okay? So, sabi rito, lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya. So, nakikita niya, naririnig niya yung mga gawain ng mga taong mahahalay. Alam niyo naman ng Sodoma at Gomora. Ano ba yung specific nilang kasalanan? Lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Babae nakikipagtalik sa kapwa babae. Dumating din yung panahon na nagsawa rin sila. Lalaki sa lalaki nagsawa. Nag-devise na sila ng kung ano-anong mga sexual immorality na sa panahon natin siguro masasabi natin yan yung mga sex toys. Okay? Imagine, may in-interview yung mayaman nakikipagtalik siya sa robot. Hindi na daw niya kailangan ng babae dahil meron siyang robot na talagang mukhang tao. Tapos doon na lang daw siya makikipagtalik para daw hindi siya nagkakasala. Kasalanan din yun Okay? So, nagsawa yung mga taga Sodoma yung lalaki sa kapwa lalaki, babae sa kapwa babae, nag-devise na sila ng kung ano-anong maisip nila, masatisfy lang nila yung kanilang laman. Yun yung nasaksihan ni Lot. Pati nga yung anghel Di ba naalala nyo, pati yung anghel na bisita ni Lot, gusto nilang tikman, gusto nilang gasain. Yung mga lalaki, di ba? Pinupuntahan nila si Lot sa bahay niya kasi si Lot meron siyang bisitang anghel. Ngayon sabi ni Lot, eto na lang mga hanak kong babae. Ayaw ng mga lalaki, pambira. Kakaiba yung lalaki, inalok ng babae tapos ayaw. Gusto anghel. Para kakaiba na. So ganun na sila, yung katindi yung kanilang kasalanan at imagine, yun yung hinagpis. Okay? Ulitin ko yun yung hinagpis ni Lot every day. Okay? Every day. So, sa tingin nyo, kung ikaw ay kagaya ni Lot, isang taong matuwid, ano yung normal na maiisip mo? Lord, sana hindi ganito. Tama? Lord, sana hindi ganito. Sana ang mga tao mababait, nagrerespetuhan, hindi makalaman. Kasi matuwid siyang tao I believe makakaisip siya ng ganun. Okay? Ang Diyos sa atin meron pangako. Ganito ang pangako ng Diyos. Doon sa langit, wala nang ganun-ganon Wala nang pag-aasawa sa langit Wala na rin kahalayan. Ikaw na lalaki, hindi ka na matutokso sa babae. Ikaw na babae, hindi ka na matutokso sa lalaki. Bakit? Wala nang gender dun Wala nang pag-aasawa. Wala nang lalaki, wala nang babae. Ang ating kasarian ay tulad na sa mga anghel. Yan ang sabi ni Kristo. Okay? So, yung isang perfect world. Okay? So, tingnan niyo yun. Dahil nakakakita si Lot ng imperfection, okay? At kung tayo ay lulugar sa kanyang kalagayan, o sa ating panahon na lang, ewan ko kung gaano nadudurog yung puso natin. I don't know kung anong impression nyo sa everyday nasasaksihan yung kasamaan sa paligid natin. Kung ikaw ay taong matuwid, okay, naghihinagpis ka rin dapat. Kagaya ni Lot. Kasi ang malulungkot lang naman sa kasamaan, yung taong matuwid. At kung mo nakakakita ka ng so much imperfection sa ating paligid, mag-iisip ka o mag-i-imagine ka ng isang perfectong community. Di ba? Na walang kasamaan. Amen? So, doon, magkakaroon ka ng pag-asa.
magkakaroon ka ng pag-asa. Bakit? Kasi meron kang tiisin. Kagaya ni Lot, meron siyang tiisin. Pero, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Amen? Niligtas nga siya ng Panginoon eh. So, ang isang tiisin ng isang Kristiyano, okay? Kala nyo siguro kung anong mga tiisin, tiisin na walang pera, tiisin na walang makain. Hindi yun kapag Kristiyano ka, hindi yan ang main problem mo sa buhay. Hindi yan ang main problem mo sa buhay. Ang main problem mo, yung kasamaan na nasa paligid natin. Di ba? Kapag na-realize mo yan, siyempre mag-iisip ka, ano kayang pwede kong gawin para mapabuti yung aking paligid? Masama eh. Alam mo, isa sa pwede mong magawa, okay? Huwag kang umayon sa kanila. Huwag kang gagaya sa kanila. At least mabawasan man lang ng isa, siguro naman medyo malaki-laking tulong na yun. Maminusan man lang sila ng isa o 10 sugalero, ikaw magbago ka na. Tama na pagsusugal. Okay na yun. Hayaan mo na yung 9. At least ikaw, nabawas na. No? 10 nagiinom, ikaw, tumaliwas ka na doon. 10 nagsisigarilyo, bumawas ka. No? Yung pagbabago mo, tulong sa community yun eh. Naniniwala ba kayo doon? Yung pagbabago mo, yung pagiging makadiyos mo, di mo alam malaking tulong mo na yun sa komunidad. Okay, ilan tayo dito? Okay. At least nabawasan yung mga pasaway sa mabuhay, no? Pero ang sama naman kung hanggang ngayon, nadadamay pa rin tayo sa mga pagiging pasaway ng mga tao, no? Amen? So, panalangin natin, dahil, o nga pala, isama natin sa panalangin dahil baka magkaroon tayo ng pagkakataon na makapagturo sa mga barangay natin. Barangay sa Darangan dyan sa baba at yung barangay natin dito. Okay? At ililegalize lang, ewan ko kung anong term doon, para pagpasok natin, hindi sila pwedeng tumanggi dahil utos ng mayor. Na kailangan i-Bible study yung mga tanod. Yon. So, sama kayo. Bible study natin yung mga tanod, Tapos, medyo malaki yung iniisip natin dyan eh. Baka magkaroon tayo ng pagkakataon na baka sa Darangan, baka, ni-imagine ko lang ba, kasi nakikita ko yung pagkakataon eh, na baka i-require natin yung mga kabataan na makarinig ng salita ng Diyos, siguro sa court or sa malaking with the help of authorities. Okay? So, panalangin natin kasi chance din natin yun. So, ayan, amen? So, yun yung mga tiisin natin. At yan yung mga pwede nating magawa. Meron tayong tiisin, magbago ka na. Pangalawa, siguro pwede nating maitulong sa kanila yung ibahagi natin yung salita ng Diyos. Invite natin sila. Kung hindi mo sila ma-sharean, invite mo na lang, no? O kaya alokin mo sila ng mga gawain. Marami tayong pwedeng magawa. Pero ang pinakapunto dyan, yung gusto mo na sila makarinig ng salita ng Diyos. Okay? Maibsan man lang para sa atin, no? Para sa atin. Maibsan man lang yung tiisin natin sa mundong ito. Yan kasi yung nagpapasakit ng kalooban natin. Kagaya ni Lot, masakit yung kanyang kalooban, tinitiis niya yung araw-araw na kasamaan ng mundo. I don't know, yung mga Christian today, tayo, nababother ka ba sa kasamaan sa mundong ito? Dito sa mabuhay, dito sa iskinita, mga nag-aaway, may bigat ba? Naku, kung wala, siguro manalangin tayo. Baka, Lord, Kristiyano ba talaga ako? Matuwid ba talaga akong tao? Diba? So, tandaan nyo, pagka sa Diyos ka talaga, ayaw mo sa masama eh. Kasi ayaw mo sa masama. Kapag umiibig ka sa Diyos, ayaw mo sa masama eh. Kung pwede lang, walang masama eh. Kaso meron eh. So dahil meron, present yung masama, nahihirapan yung kalooban mo. Okay? So yan. Yan yung una. Pangalawa na nagpapahirap sa atin, 1 Peter chapter 2, verse 11 hanggang 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito.
talikuran na ninyo ang mga pagnanasa ng laman na nakikitigma sa inyong mga sarili. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Okay. So, kung kay Lot, naghihinagpi siya sa kasamaan ng mundong ito, okay? Tayo naman, meron din tayong struggle, yung kasamaan na nasa ating laman. Okay? Merong kasamaan sa mundo, na-struggle tayo dyan, nababagabag yung ating damdamin. Pero meron pa, yung kasamaan na nasa ating laman. Okay? Na pilit kang nagbabago, pero yung urge ng laman nandun. Di ba? Sumasakit ba yung ulo mo dyan? Lord, sino dito yung, hindi, huwag nyo nasagutin. Yung almost every day or hanggat maaari, every day, ang prayer mo, Lord, change me. Halos every day. Yan yung prayer mo. Bakit? Hindi mo kailangan ng ibang tao para sabihin na ganyan ka. Ikaw, ramdam mo, ganun ka eh. Andito eh. Merong kasamaan eh. Diba? Kaya sabi ng Biblia, kailangan ito ay labanan natin, na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamampitan ng laman. Meaning, wag nating pagbigyan. Okay? Kaso, hindi natin nabibigyan ng pleasure yung ating laman. Okay? Kasi ang kailangan natin bigyan ng pleasure ay walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong bigyan ng pleasure ang Diyos, kailangan tiisin mo na masuway mo yung sarili mong kagustuhan, which is yung desire of the flesh. Sabi kasi ng Bible, yung mga desire na yan, sa 2 Peter chapter 1, verse 4. So, tingnan nyo, no? Destructive desire kasi yan eh. Mga desire na ikakasira natin. Sige, pakibasa. Na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas, na hinanda 2 ng Peter? Diyos. First Peter pala to. First ba yung nasabi ko? Opo. 2 Peter chapter 1, verse 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas kayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ayun. So, destructive desire, nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan. Kaya pag hindi natin lalabanan, masisira talaga tayo. Okay? Mahuhulog tayo sa kasalanan, mamumuhay tayo sa kasalanan kung wala tayong gagawin. Ang dapat natin gawin, ang sabi ng Biblia, huwag pagbigyan. Kaya nga lang, dahil hindi mo pagbibigyan ng iyong laman, nagkakaroon ka ng struggle, tiisin. Nagiging part siya ng iyong tiisin. Tiisin yan eh. Basahin natin yung 1 Peter chapter 4, verse 1 hanggang 2. Yamang si Kristo'y nagtiis ng hirap noong siya'y nasa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handang magtiis, sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa kasalanan. Kaya nga mula ngayon ay mamuhay kayo na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Ayun. Si Kristo nagtiis din eh. So sabi ng Biblia, tayo man din dapat magtiis dahil ang nagtitiis ay tumatalikod sa kasalanan. Ang paraan ng pagtalikod sa kasalanan is pagtitiis sa laman. Okay? Talagang gusto mong talikuran yung kasalanan? Tiisin mo yung kagustuhan ng laman. Dahil kung patuloy mong pagbibigyan yan,
mahuhulog ka sa pagkakasala at baka masanay ka ng masanay, ikaw ay mamatay spiritual. Okay? Spiritually. Mawalan ka ng gana sa mga bagay na patungkol sa Diyos at lalo ka malalayo sa Diyos at baka matakwil ka ng Diyos dahil sa sobrang kasamaan. Okay? So, kaya kailangan natin tiisin. So, dalawa na yung tiisin natin. Ano yon? Yung kasamaan ng mundo at yung kasamaan sa ating laman. Pangatlong tiisin ng isang Kristiyano. Sa awit, chapter 36, verse 1 hanggang 2. Kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa kaibuturan ng puso, doon ito nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at ni takot, ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ni Yahweh, ang kanyang sala, kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Yung pangatlo na nagbibigay ng dahilan bakit tayo nagtitiis is yung kaaway. Sabi kasi dito, pumapasok sa puso. Pumapasok sa puso. So, hindi siya yung puso, no? Mayroong pumapasok sa puso natin. Okay? So, nanghihimasok siya. Ito yung kaaway. At binubulungan niya yung kasamaan na nasa ating puso. Okay? Yung kasing pumapasok dito, tinutukoy dito yung kaaway na bumubulong. Bumubulong sa ating pusong may kasamaan. Meron kang puso at yung puso na yan, meron niyang nakaimbak na kasamaan dyan kasi nga yung ating kinalakihan, lumaki tayo na normal yung pagmumura, tanggap naman yung pagsusugal, okay lang naman yung mga ganto, yung mga ganyan na later on kahit ikaw masasabi mo mali, kaya nga lang dahil kultura, sana yung tao sa ganon, tanggap naman. Di ba sabi ko nga sa inyo, the way dinedefine ng mundo ang tama at mali is kung ano yung tinatanggap ng majority. Basta tanggap, okay na yun, wala nang masama dyan, tanggap naman eh. Di ba? Majority na eh. Pagka majority na ang nagsalita, wala na dapat iimik. Parang final na lagi. Kapag sinabi ng majority, wala namang masama dito, kahit masama naman talaga ayon sa Biblia, sabi nila hindi. Nagmumukha tuloy hindi masama talaga. Pero alam mo, ikaw sa Diyos ka, alam mo masama. Amen? So, sa puso natin, may kaaway na lagi siyang naghahanap ng pagkakataon. Totoo ba na ang kaaway natin ay lagi naghahanap ng pagkakataon? Genesis chapter 4, verse 7. Ayun. Tingnan nyo. Ito yung payo ng Panginoon kay Cain. Genesis chapter 4, verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangan mapaglabanan mo ito. Ayun. Sabi doon, no, ang kasalanan ay tulad ng isang mabangis na hayop. Ito kasing kasalanan na sinasabi diyan, ano yun eh? Entity yan eh. Si Satan yan, si Satan yan. Okay? Siya yung anghel na nagrebelde sa Diyos. Siya yung definition ng kasalanan. Okay? Kung bibigyan mo ng definition ng sin, yan ay si Satan. Amen? So, yan si Satan, maghahanap ng pagkakataon niyan para makapasok sa atin. Ang sabi ng Panginoon, ang kasalanan ay tulad ng isang mabangis na hayop na lalapain ka at nais nitong pagharian ka. Okay? Kaya nga meron tayong mga kasalanan na hindi natin kayang bitawan eh. Ang sagot lang doon dahil nandun yung presensya ng kaaway na paghaharian yung area na yun. Napaghaharian niya yung area na yun ni Satanas. Kumbaga, nagiging teritoryo niya yun. Kaya hanggat teritoryo niya yun, siya masusunod kung kailan mo ikukumit. Kumbaga, ikaw is slave. Slave.
Ganun yun eh. Kaya ang solusyon dyan, yung katawan mo, isurrender mo na lang sa Diyos. Yung katawan, isurrender mo na lang sa Diyos. Huwag mo na lang gamitin. Huwag na lang natin gamitin tong katawan natin. Hayaan na lang natin ang Diyos ang gumamit. Yan nga yung pagsamba natin, di ba? Ayon sa Roma chapter 12 verse 1, ito ang inyong karampatang pagsamba. Offer your body as living sacrifice. Yun yung karampatang pagsamba. Kahit na magsiawi tayo dito lagi ng mga awitin sa Diyos, hindi mo naman ini-offer sa Lord ang iyong katawan. Hindi ka pa talaga nakakasamba nun. Ang totoong pagsamba, pag-aalay ng katawan sa Diyos, sa anong dahilan? Bakit iaalay mo sa Diyos ang iyong katawan? Ito kasi ang gagawin ng Diyos sa ating katawan. Pakinggan natin sa Roma chapter 6, verse 13. Ito yung reason kung bakit kailangan natin ihandog ang ating katawan sa Diyos. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Ayun. Kaya pala gusto ng Diyos, ihandog natin sa Kanya yung ating katawan kasi gusto niyang gamitin bilang kasangkapan sa katuwiran. Kaysa gamitin mo sa masama, ang Diyos na lang ang gagamit. Kasi kapag ang Diyos ang gagamit ng iyong katawan, gagamitin niya yan sa katuwiran, sa kabutihan. Di, maliligtas ka pa. Di ba? Kaya kapag ibinigay mo na lang yan sa Diyos, baka mawala pa yung problema mo sa laman eh. Amen? Kasi ang iisipin mo lang, itong katawan na to, hindi natin pagmamayari. Amen? Kahit na may tukso sa atin ng kaaway, lagi mong iisipin, itong katawan na to, sa Diyos to. Binili niya to eh. Binili to ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo. 1 Corinthians chapter 6, verse 18 ba yun? Pacheck nga. 1 Corinthians chapter 6. Ito, basahin natin. 20. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ayun. Kaya gamitin daw natin ang ating katawan upang parangalan ng Diyos. So yan ang dapat ginagawa natin. Kasi ang kaaway, lagi yang nandyan maghahanap ng pagkakataon para bulungan tayo. Amen? Ngayon, ang isang pwede natin gawin para hindi natin mapagbigyan yung pagnanasa ng ating laman, ipagamit mo na lang sa Diyos yung iyong katawan. Isuko mo na lang sa Lord. Lagi tayong manalangin. Panginoon, gamitin mo ako. Gamitin mo itong katawan na to. Okay? So, yan yung tatlong bagay na sinasabi ko na nagpapahirap at nagbibigay ng pasakit sa atin. Ulitin natin una yung kasamaan sa mundo na nasa paligid natin. Pangalawa, yung kasamaan na nasa ating laman. At pangatlo, yung kaaway na gusto tayong gawin na mag-commit lagi ng kasalanan. Okay? Sa makatuwid, masama ang mundo, may masamang hangarin sa ating puso, okay, na tinitake advantage ng kaaway, at meron tayong laman na puro kasalanan, puro layaw, puro pleasure ang gusto. Okay, ito yung nagsisilbing tiisin sa atin ng mga Kristiyano. Ang mga ito ay dahilan ng paghihinagpis natin sa buhay na ito. Okay? So, kung ito yung nakikita nating dahilan ng mga paghihinagpis natin, ano yung dapat natin na maisip? Okay? Ano yung dapat natin na maisip? Kung puro kasamaan sa mundo, sa laman, sa puso, at meron pang kaaway na tinitake advantage yung ating puso, maiisip mo, ang Diyos na lang eh. Yung magagawa ng Diyos. Kasi, kung sa atin lang, it seems wala nang solution dun eh. Yung katawan mo, hopeless, hindi naman nagnanasa ng pan-Diyos yan eh. Yung puso natin, lagi marumi.
Yung mundo natin, hindi naman natin kayang alisin ang kasamaan. Beyond na to sa ating control. Kaya, anong gagawin natin? Iaasa na lang natin sa Diyos. Okay? Kaya kung hindi malinaw yung pag-asa natin, manghihina tayo at mawawalan tayo ng gana sa pag-asang nasa ating harapan. Okay? Yung kawalan ng pag-asa natin sa hinaharap ay kawalan ng kalakasan ng paghihintay. Yung kalakasan kasing sinasabi doon, kailangan yon para makapaghintay ka pa. Kasi meron pa tayong tinitiis eh. Masama ang mundo, masama yung ating katawan, masama yung ating puso. Andiyan pa si Satanas. So, gusto natin na tuparin na ng Diyos yung kanyang plano. Gusto natin na siya ay dumating na. Dahil walang ibang paraan na matapos ang lahat ng yan, kundi sa pagdating lang ng Panginoon. Kaya nga ang pagdating ng Diyos yung ating blessed hope eh. Okay? Ang problema, dahil mahina na tayo, okay? Tingnan nyo to dahil mahina na tayo, meaning ng mahina na tayo, hindi na intense yung ating paghihintay. Yung ine-expect mo parang okay na lang kahit wag na mangyari, parang tanggap mo na. Yun yung sinasabing panghihina. Okay? So, dahil lang hihina ka na, hindi ka na nakatingin sa pagdating ng Panginoon. Yung waiting upon the Lord, wala na. Nangihina ka na. Kasi parang na-absorb na natin yung kasamaan ng mundo. Parang ine-enjoy na lang natin yung kasamaan sa ating katawan. At hinahayaan na lang natin si Satanas na lagi tayong tuksohin. Wala tayong ginagawa doon. Okay? Unless makita mo ulit yung pag-asa sa iyong harapan. Yung kasamaan ng mundo, yung kasamaan sa katawan, at yung pagtutukso ng kaaway, lahat yan, ibabattle mo yan. Bakit? Dahil malinaw sa iyo yung pag-asa. Ito ang sabi ni Pablo. Ito yung kanyang panalangin. Ephesians chapter 1, verse 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ayun. So, ito yung prayer ni Paul. Ang sabi niya, sana liwanagan ng Diyos ang inyong isipan para maunawaan ninyo kung ano yung pagkatawag, upang maunawaan ninyo yung pag-asa na doon inilaan niya tayo. Inilaan tayo ng Diyos sa pag-asang ito. Okay? Ito ay napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya para sa kanyang mga banal. Yun yung pag-asa natin. Yung kung ano yung inilaan ng Diyos sa atin sa future. Di ba nakikita natin tong imperfection sa mundo, sa ating katawan, sa ating puso, at may kaaway pa. Lahat ng yan, supposedly, kung malinaw yung hope mo sa Diyos, maglilid yan sa ganito eh. Maglilid yan doon sa excitement mo sa pagdating ng Panginoon. Doon dapat ang patutunguhan yan. Nakukuha niyo po? Doon dapat ang patutunguhan yan. Yan. Naalala ko na naman tuloy yung kantang yung part ng blessing, yung what if the greatest disappointments and the aching of this life is the revealing of the greater things this world can't satisfy. Totoo yun eh. Paano kung yung mga pain, yung mga sufferings na nararanasan natin dito sa mundo ay kapahayagan lang ng Diyos na may darating na mas maganda. Kaya tiisin na natin. Parang ganon. Alam niyo ba yun? What if the greatest disappointment or the aching of this life is the revealing of the greater thirst? Ewan ko? Ewan? Nakalimutan ko. Basta yun. Blessing, yun, blessing. Kanta ni Laurel. Ay, si Laurel. Dahon yun, di ba? Si Laura. Papunta na naman sa adobo yun eh. Laurel eh. Sing by singer. Nagugutom na ako eh. Meron sinigang dyan. Oo, lasang adobo.
May laurel eh. Okay. So, kaya pa ba natin tapusin to? Okay, sige. Tansyahin ko na lang, no? Siguro hindi ko na to tatapusin. Ang dami pala. Anyway, mga dahilan bakit nawawala yung sigla natin sa pag-asa. Bakit yung, alam mo naman kung ano yung inaasahan mo sa Diyos, pero for some reason, bakit nawawala yung sigla natin sa mga pangako ng Diyos? Bakit nawawala? Ito yung sagot ng Biblia. Pakinggan nyo, no? Number 1, long delay. Kasi, hindi mo alam kung kailan matutupad eh. So, hindi mo alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Ang problema, as human, meron kang limitation na hanggang dito lang yung kaya mong maghintay. Pagka na-delay na sobra yung hinihintay mo, para bang mangyayari ba to? Di ba? Parang ganon. Basahin natin. Kawikaan 13. 13 yan, 13. Verse 12. Yan. Ang matagal na paghihintay ay Yun. nagpapahina ng kalooban. Yan. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. O, di ba totoo yun? Pag yung pangarap mo natupad, masaya eh. Sisigla ka eh. Pero kapag yung pag-asa o yung hinihintay mo natatagalan, nadedelay, yung puso mo nangihina. Di ba? Kaya sabi nung talata natin kanina, yung main text natin, even the youth shall weary. Napapagod. Nangihina. Bakit? Long delay. Sa kadahilanan nga na hindi mo alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Paano kung yung pangako ng Diyos? Di ba? Sabi ng Diyos, mangyayari din ang lahat ng yan. Di ba? Halimbawa, yung sinabi ng Lord kay Habakuk. Habakuk ba yun? Kilala niyo ba si Habakuk? Tingnan natin yung sa Habakuk. Oh no. Si Habakuk kasi, nag-ano siya, nagko-complain siya sa Lord kung kailan tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangako. Okay? Sabi ng Lord, ang sagot niya kay Habakuk sa Habakuk chapter 2 verse 3. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito'y ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinapakita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ayon. Ang katiyakan natin ganito. Tiyak na mangyayari. Hindi nga lang natin alam kung kailan. Pero ang sabi ng Diyos, hintayin mo, sabi niya kay Habakuk. Naiinip na rin kasi ito si Habakuk eh. Naiinip na rin siya eh. Naiinip siya saan? Naiinip siya sa hustisya. Naiinip siya nung kailan maayos yung kaguluhan sa kanilang bansa. Iinipan niya. Kaya ang nangyari, nagreklamo siya sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, hanggang kailan ba? Di ba banal ka? Matitiis mo ba itong mga nakikita mo rito sa mundo? Nagpapatayan yung mga tao, gera dito, gera doon. Kinomplain din yan ni Habakuk. Di ba, complain din ng mga tao ngayon yan. Sabi ni Habakuk, ginamit pa niya yung kabanalan ng Diyos. Sabi niya, Lord, napakabanal ng iyong mga mata. Sa chapter 1. Alam kong hindi mo maatim makita ang mga kasamaang ito dahil hindi mo kayang makita ang kasamaan. Sabi ni Habakuk. O kaya tinugon siya ng Panginoon. Sabi niya, kumbaga, matutupad yan. Hintayin mo lang. Mabilis nalilipas ang panahon.
Ang Diyos kasi, hindi siya yung madalas nagbibigay ng takdang araw, takdang oras. Pakinggan nyo sa abang talata yun. Gawa sa Acts chapter 1 verse 7. Sabi niya sa kanyang mga disciple, it's not for you to know the time and the season. Sumagot si Jesus, Mm. ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan Mm. at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ayun. Sabi ni Jesus, hindi na kailangan pang malaman kung kailan iyon magaganap. Ang pagtitiyak ng salita ng Diyos, siguradong magaganap. Hindi mo nga lang alam kung kailan. Okay? Kaya kung ang ating paghihintay ay napoprolong, okay, nangihina yung ating puso. Kaya kung minsan nanlalabo yung ating paghihintay, maghihintay pa ba ako? Sabi ng Diyos, pagpapalain niya ako. Kailan kaya darating yun? Kapag hindi mo nararamdaman, parang si Abraham no? Sabi ng Diyos sa kanya, tinawag ng Diyos si Abraham, ilang taon? Ilang taon si Abraham nung tinawag siya ng Diyos? 199? Ilan? 75. Oo, years old. Nung tinawag siya ng Diyos, sabi sa kanya ng Diyos, magkakaroon ka ng anak. Nung time na yon, yung si Sarah, di ba? Baog. Pero naniwala pa rin siya. Pero ilang years? Dumating yung ilang mga taon. Tagal dumating. Di ba? In fact, 25 years yung hinintay ni Abraham bago dumating yung sinasabi ng Diyos na anak. Pero habang siya'y naghihintay, nainip na yung mag-asawa. Di ba? Naalala nyo? Si Sarah nagsuggest na. Sabi niya, Abraham, meron akong alipin, si Hagar. O sipingan mo siya para sa pamamagitan niya magkaroon ka ng anak. At sa kanya mo ipapamana lahat ng kayamanan mo. So sinunod naman ni Abraham. Pero ang ending, sabi ng Diyos, hindi siya. 'Di ba? Sino yung anak ni Hagar? Si Ismael. Sabi ng Diyos, hindi si Ismael ang katuparan ng pangako. Yung galing talaga kay Sarah. Naghintay na naman yung mag-asawa. 25 years. Nangako ang Diyos kay Moises. Ilang taon si Moises nung tinawag siya ng Diyos? Ilan? Si Abraham, 25 no? Sana kasi nakikinig kayo ng math noon no? Nung nagtuturo ng trigonometry. Doon yung tinuro 80 years old si Moises. Sabi ng Lord kay Moises, dadaling ko kayo sa land of promise. Di ba? Kanaan. Alam nila yung Kanaan Alam nila, malinaw sa kanila, yung Kanaan, 11 days ang travel. 11 days lang, nasa Kanaan na sila. For some reason, hinabot sila ng 40 years sa desert. Paglabas sila galing sa Egypt, nagpaikot-ikot sila doon. Inikot-ikot sila ng Diyos. Okay? Kasi, tinuturuan kasi ng Diyos yung Israel na magtiis. Kaso ayaw nila magtiis. Ang nakikita nilang solusyon dahil sabi nila, talaga bang mararating pa ba natin yon? Yung Kanaan, ilang taon na tayo naglalakbay. Parang ganun no? Bumalik na nga tayo sa Egypt. Namimiss ko na yung sibuyas. Namimiss ko na yung gulay. Kasi dito kinakain nila, puro mana. Di ba? So turete yung utak nila, yung naghihintay kasi sila na makakarating sila doon. Kaso natagalan. Nanghina yung puso nila. Yun yung sinasabi ng Biblia na yung pag-wait mo sa Lord, manghihina kapag hindi pa natutupad. Okay? Kaya kailangan mo ng kalakasan para makapaghintay ka pa. Para makapaghintay ka pa. At makukuha yung kalakasan na yan, again, sa Scripture. Kung babalik tayo sa talata natin kanina sa Roma chapter 15, verse 4, isinulat
ito, kung ano mang mababasa natin dito, isinulat ito para magkaroon tayo ng pag-asa sa ating pagtitiis. Kahit nagtitiis ka, alam mo malinaw sa'yo, mangyayari yung pangako ng Diyos. Okay? So yung long delay. Okay? Isa pa, pangalawa, yung maling pag-asa, wrong hope. Okay? Wrong hope. Umaasa ka nga, pero umaasa ka sa mali. Yun yung talata natin kanina. Yung 1 Corinthians 15 verse 19. So nabasa na to, kung ang pag-asa natin kay Kristo, hanggang dito lang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawang sa lahat ng tao. Okay? Kaya nanghihina tayo dahil umaasa tayo sa mali. Mali yung ating mga inaasahan. Pangatlo, okay? Sa Luke chapter 18 verse 1. Luke 18 verse 1. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Okay. Ang isa sa mga sign na pwede mong makita sa iyong sarili na nanghihina ka sa pag-asa mo sa Diyos is kapos ka na sa panalangin. Lack of prayer. Alam niyo, malaking tulong ang panalangin para yung pag-asa natin sa Diyos ay ma-boost or ma-strengthen. Dapat lagi natin pinagpipray yung anumang inaasahan natin sa Diyos. So, kung familiar kayo sa story ng Luke 18 verse 1, yung istorya nito is yung babae, yung widow, na humihingi siya ng hustisya sa masamang hukom. Ayaw siyang bigyan ng hustisya ng hukom kasi nga masama eh. Ayaw siyang pagbigyan. Kaya nga lang, napaka-persistent itong babae. Hindi siya tumitigil sa paghingi ng tulong hanggang sa nakulitan itong masamang hukom. Kahit gabi, nagigising siya. So sabi ng masamang hukom, kahit ako'y masama, ipagkakaloob ko na lang yung kanyang hinihingi para lang matahimik na siya. So, yun yung lesson doon. Yung pagiging persistent mo dahil meron kang paniniwala, yung pananampalataya na mangyayari yung inaasahan mo at ilalaban mo yon in prayer. Ganyan ang ginawa ni Daniel. Alam nyo si Daniel, 400 years nung kinubkob ni Nabukadnezar, nung tinalo niya yung bansang Israel at dinala niyang bihag yung mga Hudyo sa Babylonia, 400 years, according sa prophecy, 400 years. Okay? So, syempre, hindi naman nila bibilangin yun, yung 400 years na yun. Okay? So, hindi na nila alam kung ilang taon na sila. So, isang araw, si Daniel, nagbabasa siya ng scroll of books galing sa kanyang bayan. Nabasa niya na itong taon na ito mangyayari yung pangako ng Diyos sa palalayain sila mula sa Egypt. So mula noon, nagpipray na siya, Lord, ito na yung taon na palalayain mo kami. So pinagpipray niya na lumaya na sila. Okay? So, hindi na siya tumigil sa kakapray. So doon galing yung tinatawag nilang 21 days na prayer and fasting. Doon galing yun. Okay? Na kapag ka nag-pray ka daw ng 21 days, kasama ng prayer and fasting, tutugunin daw ng Panginoon ang iyong panalangin. So anyway, hindi yun assurance, no? Pero ang punto ng istorya na yon, alam ni Daniel na yun na yung panahon, natuto pa rin ng Diyos yung kanyang pangako, na sila ay makalaya sa bansang Babylonia. Kaya nilaban na niya in prayer. Kasi ang concern ni Daniel, ayaw niyang mag-extend pa sila doon sa Babylonia. Gusto niya makalaya na sila, kaya talagang nilaban niya sa prayer. What I mean is, kung alam mo yung promise ng Lord, you can battle it in your personal prayer. Pwede mong ilaban yan sa prayer. Kung alam mo ang pangako ng Diyos. Meron ba kayo mga pinanghahawakang pangako ng Diyos? Pwede niyong hilagay yung pananampalataya yun, pangako ng Diyos yun. Lalo na kung pangako na nauukol para sa kanyang mga anak. Ilaban natin. Okay? Lagi nating ipanalangin. Sabi ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Ba't di ka mag-pray? Para hindi ka magkulang. Amen? Sabi ng Diyos, kaya niya tayong iligtas sa mga masasama.
Bakit di tayo mag-pray? Para hindi tayo natutukso. Para hindi tayo nadadamay sa kasamaan ng mundo. Sabi ng Diyos, alam niyang iligtas ang masasama, ang mga matutuwid sa gitna ng mga masasama. Yung mga ganong klaseng promise ba, pwede mong ipanalangin yun. Pero ang issue rito, kaya nawawala yung ating pag-asa or nanghihina tayo dahil hindi natin pinagpipray kung ano yung dapat nating tinatanaw sa kinabukasan. Okay? Amen? So, sa hapon na ito, siguro hanggang doon na lang muna. Tutuloy ko na lang to next time. Hindi next week, no? Hindi next week. Anyway, kasi itong pag-asa natin, importante kasi ito. So, itong mga tinakil natin, i-absorb natin dahil importante sa Kristiyano na malinaw kung ano yung iyong tinatanaw as a Christian. Tinatanaw natin yung pangako ng Diyos. Maraming imperfection dito sa mundo. Ang gusto natin, mabago etong mundo. Pero ang alam natin, according sa tinuturo ng salita ng Diyos, mangyayari lang yan. Ang lahat ng yan, mangyayari yan pagdating ng Panginoong Hesus. So kaya, we are praying, okay, na talagang maging malapit na. Sana nga sa ating panahon, dumating na ang Panginoong Hesus eh. Diba? We should pray. So, tumayo tayo lahat.